Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Wreck-It Ralph. Halina't simulan na natin. Habang naglalaro ka ng video games, palagi mong ginagampanan ang papel ng isang bayani at gustong-gusto mong talunin ang kontrabida. Pero naisip mo na ba kung ano ang nararamdaman ng kawawang kontrabida na hindi naman pinili ang papel niya? Isa sa mga kontrabidang iyon ay si Ralph. Parte siya ng isang larong tinatawag na Fix It Felix. Ang trabaho ni Ralph ay sirain ang gusali, at si Felix, ang mabuting lalaki, ang nag-aayos nito gamit ang mahiwagang martilyo na minana niya sa kanyang ama. 3 dekada na niyang ginagawa ang trabahong ito. Maswerte na lamang siya at patuloy pa ring sikat ang Fix It Felix sa arcade, hindi tulad ng ibang laro na pinatay na lang matapos ang ilang taon. Sa kabila nito, nakararanas ng depresyon si Ralph. Si Felix ay tumatanggap ng medalya para sa kanyang trabaho at mahal siya ng mga Nicelander na nakatira sa gusali. Samantalang si Ralph, kahit mahusay niyang nagagampanan ang kanyang tungkulin, puro galit at pagtanggi lang ang nakukuha niya. Kapag nagsasara na ang arcade, lahat ng karakter sa laro ay nagpupunta sa kani-kanilang pahingahan. Si Felix at ang mga Nicelander ay naninirahan sa bagong ayos na gusali, habang si Ralph ay natutulog lang sa tumpok ng mga hollow blocks. Sa wakas, inilabas ni Ralph ang saloobin niya sa isang pulong ng mga kontrabida na tinatawag na Bad Guy Affirmation, na ginanap sa arena ni Pac-Man. Tinanong niya ang ibang kontrabida kung bakit hindi sila pwedeng mangarap magkaroon ng kaibigan ng medalya o kahit isang piraso ng cake. Sinabi ng ibang kontrabida na itigil na niya ang pangangarap ng imposibleng bagay, at tinapos na nila ang pulong. Bumalik si Ralph sa sarili niyang laro at napansin niyang may party para sa ika-30 anibersaryo ng laro. Ngunit hindi siya inimbitahan. Pati ang ibang karakter mula sa ibang laro ay nandoon, pero si Ralph, na isa sa pangunahing karakter ng laro, ay hindi man lang naisipan imbitahan. Pumasok siya at magalang na sinabi ang kagustuhang makisali at matikman ang cake. Hindi alam ni Felix kung paano siya tatanggihan kaya pinapasok niya si Ralph. Ngunit walang natuwa sa kanyang presensya. Lumapit siya sa cake at nakita na ang figure niya ay nakalagay sa sahig na may putik, habang ang iba ay nakatayo sa tuktok ng gusali. Kinuha niya ang sarili niyang figurean at inilagay sa bubong, ngunit sinabi ng may-ari ng gusali na si Jean na wala ng espasyo para sa kanya dahil si Felix dapat ang nasa taas para tumanggap ng medalya. Nainis si Ralph at tinanong kung sisibog ba ang buong universo kung bigyan naman siya ng kaunting pagpapahalaga at isang medalya kahit minsan lang. Sumagot si Jean na hinding-hindi siya makakakuha ng medalya dahil isa siyang kontrabida. Nagalit si Ralph at sinira ang cake. Pagkatapos ay naghamon siya, makakakuha siya ng medalya para sa sarili niya. Umalis siya at naglakbay sa ibang mga laro para makahanap ng medalya. May nagsabi sa kanya na subukan ang Lost and Found at pumayag naman siya. Hindi man siya nakahanap ng medalya, nakilala naman niya ang isang karakter mula sa larong Hero's Duty. Pagod na ang karakter sa pagiging bayani na araw-araw ay lumalaban sa mga cyborgs kapalit lang ng isang mumurahing medalya. Nang marinig ni Ralph ang salitang medalya, agad siyang pumalit sa bayani at pumasok sa laro. Mas syempre, wala siyang karanasan at seryoso ang labanan sa larong ito. Kapag namatay si Ralph sa labas ng sarili niyang laro, hindi na siya makakabuhay muli. Sa kabila ng panganib, naglaro siya pero hindi sinasadyang harangan ang pangunahing karakter. Pinagalitan siya ng leader ng laro na si Sergeant Calhoun dahil lumabag siya sa mga patakaran ng laro, at pinabalik ang lahat sa simula. Samantala, sa Fix It Felix, napagtanto ng mga Nicelander kung gaano kahalaga si Ralph, at walang silbi ang laro kung wala siya. Nagreklamo ang isang customer, kaya nilagyan ng out of order na karatula ang laro. Kapag hindi ito naayos agad, tuluyan itong papatayin at mawawalan ng trabaho ang lahat ng karakter. Kinuha ni Felix ang responsibilidad na ibalik si Ralph at pumasok sa Hero's Duty. Habang papunta pa lang si Felix, tinayanan ni Ralph ang lahat para marating ang tore kung saan may medalya. Matagumpay niyang nakuha ito at napaluha sa tuwa. Sa kasamaang palad, napatungan niya ang itlog ng isang cyborg. Inatake siya at nagising ang ibang cyborgs. Sinubukan niyang tumakas sakay ng isang jet ngunit sinundan siya ng insekto. Lumipad sila papunta sa ibang laro at aksidenteng napunta sa larong Sugar Rush. Bumagsak siya sa kagubatan ng mga candy at naiwan ang medalya sa isang mataas na sanga. Dito niya nakilala ang batang babae na si Vanellope na makulit at maraming tanong. Napansin ni Vanellope ang medalya at gusto niya itong kunin. Sinubukan siyang pigilan ni Ralph pero mas mabilis ang bata at nanakaw ang medalya. Ipinaliwanag ni Ralph kung gaano kahalaga sa kanya ang medalya pero walang awa si Vanellope at tumakas.
Samantala, handa na si Calhoun na pumasok sa Sugar Rush dahil ang Cyborg ay parang virus, sinisira nito ang larong pinapasukan. Kapag natapos nito ang Sugar Rush, lilipat ito sa ibang laro at pwedeng ikasira ng buong arcade. Hindi sanay si Felix sa ganitong misyon, pero siya ang may pananagutan sa kalat ni Ralph. Kaya pinayagan siyang sumama ni Calhoun. Sa Sugar Rush, inanunsyo ng hari na si King Candy ang bagong karera. Ang bayad para makasali ay isang gintong barya na nakukuha lang kung mananalo sa nakaraang karera. Bilang isang glitch, hindi pinapayagan si Vanellope na sumali, kaya ninakaw niya ang medalya ni Ralph at ginamit ito bilang pekeng barya. Nakapasok siya, pero ikinahihiya siya ng ibang manlalaro. Sinundan siya ni Ralph ngunit nahuli ng mga gwardya at ipinrisinte kay King Candy. Agad siyang nakilala ng hari at pinauuwi sa sarili niyang laro, ngunit tumanggi si Ralph hanggat hindi niya nababawi ang medalya. Pero ginamit na ito bilang bayad, at tanging ang mananalo lang sa karera ang makakakuha nito. Tumakas si Ralph mula sa mga gwardya. Nakita niya si Vanellope na inaapi at pinagtatawanan ng ibang manlalaro. Sinira pa nila ang cart na ginawa niya. Naawa si Ralph at sumugod para takutin ang mga bully. Dahil sa nakita niyang lakas at determinasyon ni Ralph na makuha ang medalya, nakipagkasundo si Vanellope. Tutulungan siya ni Ralph na makagawa ng bagong cart, at kapag nanalo siya sa karera, ibibigay niya ang medalya kay Ralph. Wala nang ibang pagpipilian si Ralph kaya pumayag siya. Samantala, nakarating na sina Calhoun at Felix sa Sugar Rush ngunit hindi nila makita si Ralph o ang nakatakas na Cyborg. Nag-aalala si Felix na baka matulad si Ralph kay Turbo. Si Turbo ay dating bida sa isang sikat na laro ngunit naingat siya sa kalabang laro kaya pinasok niya ito. Sa huli, parehong tinanggal ang dalawang laro mula sa system. Habang naghahanap, aksidenteng nahulog sina Calhoun at Felix sa Kumunoy. Pero nagkaroon ng ideya si Felix. Hiniling niya kay Calhoun na paulit-ulit siyang sampilan sa mukha para patawanin ang mga Laffy-Taffy na candy at magbitin pababa. Gamit ang mahiwagang martilyo, inayos niya ang kanyang mukha at ginamit ang mga candy para makaakyat palabas. Namangha si Calhoun sa kanya, pero wala silang panahon para sa romansa. Kailangan nilang mahuli ang Cyborg bago ito makapangitlog. Samantala, si Ralph at Vanellope ay pumasok sa factory ng mga cart at gumawa ng bagong cart. Nilagyan pa nila ito ng kanilang mga pangalan, na nagpatibay pa sa kanilang pagkakaibigan. Nang malaman ni King Candy kung nasaan si Vanellope, agad siyang nagtungo roon para hulihin siya. Sa gulat ni Ralph, hindi pala marunong magmaneho si Vanellope kaya kinailangan niyang hilahin ang kotse palabas ng factory. Sinabihan siya ni Vanellope na magmaneho papunta sa isang kakaibang bundok at doon sila biglang nag-teleport. Sa loob, may malaking pool ng cola na may nakasabit na mga mento sa itaas. Dapat sana'y bonus level ito ng karera pero kinansela. Walang ibang nakakaalam tungkol dito, ngunit natuklasan ito ni Vanellope nang hindi inaasahan. Simula noon, dito na siya nanirahan, mag-isa. Nauunawaan ni Ralph kung gaano kasakit ang nararamdaman niya dahil naranasan niya rin ito. Ngunit mas malala kay Vanellope dahil isa siyang glitch at hindi siya makakaalis sa laro. Nalungkot si Ralph at gustong tuparin ang tanging hiling ni Vanellope. Gumawa siya ng racetrack para sa kanya at tinuruan siyang magmaneho. Matutupad na rin ang hiling ni Ralph dahil nakuha na ni King Candy ang medalya mula sa game code at papunta na ito upang isauli ito kay Ralph. Samantala, nahuhulog na ang loob ni Felix kay Calhoun. Palagi niyang pinupuri ang ganda nito at tinatawag siyang Dynamite Girl, palayaw sa kanya ng dating kasintahan niya bago ito napatay ng Cyborg sa araw mismo ng kanilang kasal. Naalala ni Calhoun ang masaklap niyang alaala kaya tinaboy niya si Felix. Dahil sa pagkatanggihan, nagdesisyon si Felix na hanapin si Ralph mag-isa. Nakarating siya sa kastilyo at tinanong si Sour Bill tungkol kay Ralph. Akala ni Sour Bill na isa ring banta si Felix kaya ikinulong siya sa piitan. Natapos na nina Ralph at Vanellope ang pagsasanay at lumabas na sila ng bundok. Bumalik si Vanellope para kunin ang isang bagay habang si Ralph ay naghintay sa labas. Dumating si King Candy at ibinigay kay Ralph ang medalya. Ipinaliwanag niya na hindi siya masamang tao, pero bilang pinuno ng laro, kailangan niyang gumawa ng mahihirap na desisyon. Ang hindi pagpapakasali kay Vanellope sa karera ay para sa kanyang kaligtasan. Kapag nanalo siya, lalabas siya sa avatar screen at maaaring piliin ng mga manlalaro. Ngunit dahil siya'y nagkakaglitch, maaaring i-report ang laro at tuluyang alisin ito. Ang ibang karakter ay maaaring tumakas sa laro, pero si Vanellope ay hindi, mamamatay siya kasabay ng laro. Nakiusap si King Candy kay Ralph na tulungan siyang iligtas si Vanellope.
Pag-alis niya, sinubukan ni Ralph kausapin si Vanellope pero inunahan siya ng babae para ibigay ang kanyang regalo. Gumawa siya ng medalya para kay Ralph na may nakasulat na, "Ikaw ang aking bayani." Ginawa niya ito para kahit hindi makuha ni Ralph ang tunay na medalya, maalala pa rin niyang bayani siya para kay Vanellope. Nalungkot si Ralph ngunit kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Ipinaliwanag niya ang lahat ngunit napansin ni Vanellope ang gintong medalya at inakalang nakipagkasundo si Ralph kay King Candy. Dahil ayaw makinig ni Vanellope, sinira ni Ralph ang cart upang hindi ito makasali sa karera. Pagkatapos, tahimik siyang bumalik sa sariling laro. Ngunit wala na roon ang lahat dahil papatayin na ang laro. Nagsisi si Ralph sa ginawa niya at inihagis ang medalya sa screen ng console. Napansin niya ang console ng Sugar Rush at may larawan doon ni Vanellope. Bumalik siya sa Sugar Rush at hinuli si Sour Bill. Gusto niyang malaman kung bakit may larawan si Vanellope kung hindi naman daw siya totoong karakter. Dahil sa takot, inamin ni Sour Bill ang totoo, hindi talaga glitch si Vanellope. Si King Candy ang nagbago sa game code para gawin siyang glitch. Kapag nanalo siya, magsisimula ulit ang laro at babalik siya sa dati. Ngunit hindi rin alam ni Sour Bill kung bakit ginawa ito ni King Candy. Kailangan ng itama ni Ralph ang kanyang pagkakamali at kailangan niya si Felix. Pinuntahan niya ito sa piitan at hiniling na ayusin ang cart. Dahil sa naranasang pangungutya, naintindihan na ni Felix ang pakiramdam ng isang kontrabida at pumayag siyang tumulong. Pinalaya nila si Felix, inayos ang cart, at nagplano na makalusot sa karera. Unti-unting nalampasan ni Vanellope ang bawat manlalaro. Maging ang kanyang glitch ay nakatulong para iwasan ang mga kalaban. Sa kasamaang palad, nakapangitlog na ang Cyborg at inatake ang lahat. Tinutulungan ni Calhoun at Felix ang mga karakter na makatakas habang binabantayan ni Ralph ang finish line para kay Vanellope. Si Vanellope ay nakikipagkarera na sa huling manlalaro, si King Candy. Pero nakatulong ulit ang glitch niya para makatakas. Malapit na siyang manalo nang muli siyang salakayin ni King Candy. Dito nabunyag na si King Candy ay si Turbo pala na nagtago sa Sugar Rush. Iniwan ni Ralph ang finish line para iligtas si Vanellope at si Turbo ay nilamon ng isang Cyborg. Lahat ay tumatakas na pero hindi makalampas si Vanellope sa gate. Sinabi niyang iwan na lang siya pero hindi niya kayang mawala ang kaibigang si Ralph. Nagkaroon si Ralph ng ideya at nagmadaling pumunta sa Cola Mountain. Gusto niyang ibagsak ang Mentos para magdulot ng pagsabog na papatay sa mga Cyborg. Ngunit muling bumalik si Turbo na naging mutidong Cyborg. Isinugol ni Ralph ang kanyang buhay para kay Vanellope at tumalon sa bundok. Maaaring mamatay siyang kontrabida sa mata ng iba, pero bayani siya kay Vanellope, at sapat na iyon. Hindi kayang tiisin ni Vanellope na mamatay si Ralph kaya pinaandar niya ang kotse at sinagip ito bago sumabog ang bundok. Nakitang mga Cyborg ang liwanag ng pagsabog at nagliparan papunta roon hanggang sa masunog sila. Inayos ni Felix ang racetrack at finish line. Natapos ni Vanellope ang karera. Nag-restart ang laro at naging prinsesa na si Vanellope. Siya pala ang tunay na pinuno ng laro ngunit binura ni Turbo ang kanyang alaala para maagaw ang kapangyarihan. Gayunpaman, mas gusto ni Vanellope ang karera at pinili niyang maging presidente ng laro sa ilalim ng demokrasya. Gusto niyang manatili si Ralph pero may sarili rin siyang tungkulin. Bumalik si Ralph sa kanyang laro at muli siyang naging wrecker, pero ngayon ay mas maganda na ang pakikitungo sa kanya ng mga kasama. May cake na siya at bahay na matitirhan. Inanyayahan din siya ni Felix na maging best man sa kasal nila ni Calhoun. Sa huli, napatunayan ni Ralph na hindi mo kailangan ng medalya para maging mabuting tao. Si Wreck-It Ralph at si Vanellope Von Schweetz ay naging matalik na magkaibigan sa loob ng 6 na taon. Madalas silang tumambay sa game station at lumilipat-lipat sa iba't ibang laro habang nagkakasayahan, minsan pa nga ay na-stuck sila sa tron nang ito'y mag-glitch. Sinasamahan nila ang kanilang mga kaibigan na sina Fix-It Felix at Sergeant Calhoun habang ipinakilala ni G. Litwack ang bagong plug sa station, isang Wi-Fi router. Binalaan sila ni Serge na mapanganib ang internet at hindi ito dapat galawin. Pakiramdam ni Vanellope ay naging paulit-ulit at nakakainip na ang buhay sa Sugar Rush, kaya naisip ni Ralph na gumawa ng bagong racetrack para subukan ni Vanellope. Sumakay siya dito ng mag-isa, dahilan para mawalan ng kontrol ang manlalaro sa manibela. Aksidenteng nabali ang manibela ng arcade machine. Sinubukan itong ayusin ni G. Litwack ngunit tuluyang nabali ito sa kalahati. Napagtanto ni G. Litwack na matagal nang nagsara ang kumpanyang gumawa ng Sugar Rush kaya mahirap makahanap ng kapalit na pyesa.
May mga batang nakakita ng kapalit na manibela sa eBay ngunit nagkakahalaga ito ng $200 mas mahal kaysa kinikita ng laro sa loob ng isang taon. Nagtakbuhan sina Ralph, Vanellope, at lahat ng karakter mula sa Sugar Rush nang mapagtanto nilang bubunutin na ni G. Litwak ang laro. Nagsiksikan silang lahat sa game station. Pansamantalang kinupkup nina Felix at Calhoun ang 15 iba pang racers, ngunit agad nilang na-realize na mahirap ito dahil sobrang kulit ng mga bata. Nagpunta si Felix kay Ralph sa toppers habang naglalabas ng sama ng loob si Ralph na tila hindi sapat ang kanilang pagkakaibigan kay Vanellope. Naisip ni Ralph na pumunta sa internet para hanapin ang kapalit na manibela ng Sugar Rush para makabalik si Vanellope sa kanilang laro. Tumakbo si Ralph papunta sa internet at isinama si Vanellope. Nilinlang nila si Serge at pumasok sa router. Nang sa wakas ay na-activate ito ni G. Litwak, sumunod sila sa avatar niya papasok sa internet. Pagpasok nila, nakita nila itong parang walang katapusang syudad na may lugar para sa social media, pamimili, at mga laro. Pumunta sila kay Knowsmore, isang search engine, na nagturo sa kanila papunta sa eBay. Nahanap nila ang manibela ngunit kailangang makipagbid para makuha ito. Umabot sila sa napakalaking halaga $27,001 at nanalo, pero napagtanto nilang wala silang perang pambayad. May 24 oras silang ibinigay upang bayaran ito. Naalala ni Ralph ang isang pop-up na nakita niya at hinanap ito. Inalok sila ng paraan upang kumita ng pera sa pamamagitan ng paglaro ng mga online games. Sa huli, napunta sila sa isang larong karera online na tinatawag na Slaughter Race, kung saan kailangan nilang nakawin ang isang kotse na nagkakahalaga ng $40,000. Pumasok sila sa Slaughter Race na puno ng panganib tulad ng mga asong gwardya at pitong mula sa sewer. Nakilala nila ang grupo ng racers na pinamumunuan ni Shank. Nilinlang ni Ralph si Shank at ang kanyang grupo habang palihim na ninakaw ni Vanellope ang kotse. Habang hinahabol sila, natuwa si Vanellope sa karanasan ngunit naharang din sila kalaunan. Humanga si Shank sa galing ni Vanellope, ngunit hindi niya ibinigay ang kotse. Sa halip, iminungkahi niya na gumawa sila ng viral videos para kumita. Gumawa sila ng nakakatawang video gamit si Ralph, at ipinadala sila ni Shank sa kaibigan niyang si Yes na nasa Boston. Naingat si Ralph sa paghanga ni Vanellope kay Shank. Pumunta sila sa social media area at binalaan ng mensahero mula sa eBay na may 8 oras na lang sila para bayaran ang manibela. Nakilala nila si Yes, isang algorithm na naghahanap ng bagong hit. Ipinakita niya na ang bawat heart na makukuha ng video ni Ralph ay maaaring ipalit sa pera. Gumawa si Ralph ng account at nagsimula siyang gumawa ng mga viral videos tulad ng pepper tasting, cooking fails, at iba pa. Naging sikat ito sa totoong mundo. Nagpadala si Yes ng mga pop-ups para ikalat ang video ni Ralph. Gusto sanang tumulong ni Vanellope ngunit pinigilan siya ni Ralph dahil baka bumalik siya sa Slaughter Race. Inutusan niya si Yes na ipadala siya sa fan site na Oh My Disney. Napunta si Vanellope sa lugar ng mga pag-aari ng Disney tulad nina Buzz Lightyear, Baymax, Iron Man at iba pa. Hinabol siya ng mga stormtroopers kaya siya'y nagtago sa loob ng dressing room ng mga Disney princesses. Naging tensyonado ang simula ngunit kalaunan ay tinanggap siya nang malaman nilang isa rin siyang prinsesa. Nagtanong sila sa kanya kung ano ba talaga ang gusto niya at inudyukan siyang ipahayag ito sa kanta. Sinubukan niyang kumanta ngunit wala sa tono. Samantala sa bus stop, sinabi kay Ralph na May 30th minuto na lang siyang natitira para bayaran ang manibela. Nagmadali siyang makakuha pa ng maraming heart para makumplito ang kinakailangang halaga. Nagkamali si Ralph nang mapunta siya sa comment section, nabasa niya ang masasamang komento ng mga tao at labis itong nakaapekto sa kanyang damdamin. Dumating si Yes at humingi ng paumanhin na hindi siya naunang nagbabala tungkol dito, ngunit sinabi rin niyang lampas na si Ralph sa target nilang halaga, kaya opisyal na niyang binili ang manibela. Tinawagan niya si Vanellope para ibalita ang magandang balita. Sa mga oras na iyon, nasa Slaughter Race si Vanellope at umaawit ng sarili niyang kanta tungkol sa kagustuhang manatili doon dahil mahal na niya ang lugar. Habang hinihintay siya ni Ralph, sinubukan ulit niyang tawagan si Vanellope gamit ang device na ibinigay ni Yes. Hindi ito sinagot ngunit nag-connect ang tawag, nakamute si Ralph pero nakikita at naririnig niya si Vanellope habang kausap si Shank.
Inamin ni Vanellope ang kagustuhang iwan ang Sugar Rush, ngunit nag-aatubili siyang sabihin ito kay Ralph. Sinabi ni Shank na hindi kailangang manatili sa isang bagay para lang sa isang kaibigan. Nasaktan si Ralph sa kanyang narinig, bumalik siya kay Spamley para tanungin kung may paraan para gawing boring ang slaughter race upang hindi nagastuhing manatili doon si Vanellope. Itinuro siya ni Spamley sa dark web kung saan nakilala niya si Double Dan, isang kakaibang nilalang na may mukha sa leeg na tinatawag niyang kapatid. Inilahad ni Ralph ang kanyang plano, at ipinakilala sa kanya si Arthur, isang virus na tumutukoy ng insecurities at ikinakalat ito sa kung anong system ang infected. Dinala ito ni Ralph sa slaughter race at tinarget ang glitching ni Vanellope. Mabilis itong kumalat sa buong laro, kaya nagsimulang mag-reboot ang system. Pumasok si Ralph sa loob ng laro para iligtas si Vanellope bago ito mabura. Pagka-recover ni Vanellope, sinisi niya ang sarili sa nangyari. Ngunit inamin ni Ralph na siya ang may kasalanan sa pagkalat ng virus, dahil ayaw niyang iwan siya ni Vanellope. Sa galit, kinuha ni Vanellope ang cookie badge na siya mismo ang gumawa para kay Ralph at itinapon ito. Iniwan niya si Ralph habang humihingi ito ng tawad. Sa kasamaang palad, nakatakas si Arthur at in-scan ang insecurities ni Ralph, kaya kumalat ito sa internet. Lumitaw ang maraming Ralph clones na tila zombie at paulit-ulit na tumatawag ng kaibigan habang hinahabol si Vanellope. Nagtago si Vanellope kasama si Nosemore hanggang dumating ang totoong Ralph. Nagpasya silang hanapin si Yes upang humingi ng tulong. Samantala, sinira ng mga Ralph clones ang koneksyon ng mga tao sa internet, tinawag itong Wreck-It Ralph virus. Sumama si Yes kina Ralph at Vanellope at pinangunahan nila ang mga clones papunta sa antivirus software. Ngunit nag-merge ang mga clones at naging higanting Ralph monster na tinangkang agawin si Vanellope. Tinangka ni Ralph na pigilan ito, ngunit nahuli siya ng mga clones at halos durugan siya. Sumaklolo si Vanellope, ngunit pinigilan sila ni Ralph at hinarap ang kanyang mga kahinaan. Inamin niyang naging possessive siya at clingy sa kanilang pagkakaibigan. Sinabi niyang bagamat masakit ang magpaalam, hindi ibig sabihin nito'y matatapos na ang kanilang pagkakaibigan. Naglahong unti-unti ang mga Ralph clones, ngunit bumagsak si Ralph. Tinangka siyang saluhin ni Spamley ngunit dumaan siya sa cart nito. Sa huli, iniligtas siya ng mga prinsesa, ginamit ni Mona ang tubig, pinalamig ni Elsa. Sumakay sila sa carpet ni Jasmine habang si Merida ay nagpaputok ng pana, at tinulungan sila ni Cinderella at iba pang hayop para makabuo ng paraang ligtas na makababa si Ralph. Nagkita muli sina Ralph at Vanellope sa labas ng slaughter race habang naghahanda si Vanellope na sumama kay Shank at sa grupo nito. Nagpaalaman sila ng may pagmamahalan at pangakong patuloy na magiging magkaibigan. Pagkalipas ng ilang panahon, ikinukwento ni Ralph na nagbago na ang mga bagay sa mga laro, lalo na't naging mas mababait na ang mga Sugar Rush Racers dahil sa mahusay na pagpapalaki ni Felix at Calhoun. Ipinapakita pala na kausap niya si Vanellope sa phone, patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. Nagpaalaman silang muli habang sumisikat ang araw sa arcade. Pagkatapos nito, nagtungo na si Ralph sa trabaho kasama si Felix. Sa post-credit scene, pumasok sina Ralph at Vanellope sa isang tablet game na nilalaro ng isang batang babae kamukha ni Baby Mona kung saan kailangang pakainin ng pancake ang kuneho at ng milkshake ang pusa. Sobrang naging sabik si Ralph sa laro at labis na pinakain ang kuneho hanggang sa sumabog ito, ikinagulat ng batang babae. Dito na nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.